Isang kilalang Russian-American vlogger ang hinuli sa Pilipinas dahil sa patong-patong na reklamo laban sa kanya, kaugnay ng umano'y pangaharas at pambabastos sa mga disenteng Pilipino. Katulad ng ibang dayuhang vloggers, pumunta si Vitaly sa Pilipinas upang gumawa ng mga video para sa kanyang YouTube channel. Ngunit sa halip na magbigay ng saya, ang kanyang mga prank ay ginawa sa walang kalaban-laban at marangal na nagtatrabahong mga Pilipino. Isa-isahin natin ang kanyang mga prank sa mga Pinoy kung talaga bang maituturing ito isang prank. Si Vitaly Zdrowski ay isang Russian-American YouTuber na kilala sa kanyang prank videos, social experiments at mga kontrobersyal na stunt. Ang kanyang Facebook at YouTube channel ay may milyong-milyong subscribers. Ngunit madalas din siyang masangkot sa mga legal na issue dahil sa kanyang mga prank na kadalasang nagdudulot ng gulo o lumalabag sa batas. Sumikat siya sa pag-streak o pagtakbo na walang saplot sa malalaking sports events tulad ng 2014 FIFA World Cup Final at 2020 Super Bowl. Ilang beses na rin siyang inaresto dahil sa trespassing, publicity at pananakit. Kahapon April 2, 2025, naging laman siya ng balita sa Pilipinas matapos umanong mangharas at mambastos ng mga Pilipino habang nagfi-film sa Bonifacio Global City, Taguig. Dahil dito inaresto siya ng mga otoridad sa ilalim ng isang mission order mula sa Bureau of Immigration. Doon daw sa mataong lugar ng BGC Taguig, may mga ginawa siyang hindi maganda sa ilang Pinoy. Tulad ng sa video na ito, makikita ang isang matandang babae na mukhang disente at halatang nagmamadali marahil dahil ay may mahalaga siyang gagawin. Biglang lumapit si Vitaly sa kanya na tila sobrang bilib sa sarili at iniisip na kakausapin siya ng matanda dahil sa isa siyang dayuhan. Ngunit hindi siya nito pinansin. Biniro kasi niya ang kawawang matanda na para bang huhuldapin ito. Nang hindi siya pansinin ay ininsulto pa niya ito at nagbitaw siya ng masasakit na salita. Narito ang buong video. I'm gonna rob you if you keep walking away. I want to give you money. No, okay. No. Okay, because you got to ask you liberal. Go get your vaccine. I was trying to give you money, but all right. Trying to be nicer. Hindi pa siya tumigil doon. Nagpatuloy pa siya sa kanyang mga kalukuhan. Sa pagkakataong ito ay isang security guard naman ang napili niyang gawing biktima. Lumapit si Vitaly sa security guard at bigla-biglang kinuha ang sombrero nito na talaga namang nakakabastos kahit prank lang ito. Biruin mo isang taong nagtatrabaho ng marangal, maayos at may mabuting asal. Alam kong ganun ang ugali ng CQ sa video dahil kahit matapos siyang bastusin ni Vitaly, pilit na iniiwasan ang gulo. Kahit halata namang niloloko na siya. Narito ang buong video. No, yeah. Shut up. What? Yes? No? What are you gonna do? Hello. 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 Paparazzi, you are best-in class on a paparazzi. Dito sa video ay rinig na rinig din ang tawanan. At ang masakit dito, hindi lang si Vitaly ang aliw na aliw, kasama rin niya ang isa niyang staff na halatang tuwang-tuwa sa ginagawa nila. Ang masakit dito ay isa rin siyang Pinoy. Para bang isang tagumpay sa kanila ang maloko at mapahiya ang isang Pinoy na matinong nagtatrabaho. Bago pa man nag-trending ang mga video, may isang post na kumalat na mula sa isang negosyante sa Boracay. Ito'y noong March 28, 2025. Ito'y tungkol kay Vitaly. Ayon sa post na kung isasalin sa Tagalog ay, hindi pa ako nakakita ng ganitong kayabang na ugali. Dumating ang Russian YouTuber na si Vitaly sa Wii Sports. Minaliit at binastos ang aming lokal na staff. Tumangging magsuot ng safety helmet at pagkatapos ay tumakbo palayo. Hindi lang yan, sinabihan pa niya ang kanyang mga manonood sa live stream na sirain ng aming negosyo gamit ang peking reviews. May video kaming nagpapatunay ng lahat ng ito kaya makikita niyo mismo ang nangyari. Sa kasamang palad, may ilang tao na nagsimula na mag-post ng mga peking reviews sa Google. Hindi lang ito kahiya-hiya, ito ay labag sa batas, kasuklam-suklam at dapat siyang maturuan ng leksyon. Narito ang ilan sa mga clip ng kanyang pambabastos sa local staff.
formations there. So, if we're already there, we're gonna be practicing in 5 minutes. Sa video na ito makikita si Vitaly na walang pakialam at humihilik pa. Understand how to take off the boards using our knees. So this is like most important. Okay? To avoid some accidents, okay? Oh, we still going? Yeah, We need to learn first the technique of this kind of boards. Wow, okay. Okay, sir? Oh, yeah, teach For me. avoid some accidents. Because sometimes we're just like... Yeah. Oh, in this area. Yeah, oh, you want me on my knees, huh? Like this? Knees position. Like that? How do you want me? Okay, really? Yeah. Forward. Okay, so you want me to like ride you like a reverse cowgirl? Okay. Yeah, that's what surfing is. I know how to surf. Okay. Let's start. Give me the remote and let's go. Okay, no problem. Dito naman makikita si Vitaly na galit dahil sa ayaw niya magsuot ng helmet habang nagsisurfing. Robert, don't. Wait, are you sure it's not a joke? No, he's not joking. He's not. He's the I was joking about the life No, vest. yeah, the live vest. He's like, make sure she has two, like trying, like being sarcastic. It's like, you're gonna have the helmet on, you're gonna have this. I jump into Chad. Fucking water helmet? Destroy him. I want him to up. He's gonna come to my hotel and apologize. Watch, because this is what always happens. Sa huling video, mas lalo siyang lumampas sa limitasyon. Hinihikayat niya ang kanyang mga followers na bigyan ng 1-star review ang surfing school sa Boracay. Simpleng dahil lang sa pagsunod nila sa safety protocols at pagsasabing magsuot siya ng helmet. What is Chad saying? They're gonna find it. But you gotta be treated how you want to be treated. But no, you don't. Come on, bro. Helmet. I mean, you said a 5-year-old kid. Maybe that's the rules. Like He's the owner. no, I understand. He's just mad that I'm more ripped than him, and I'm better looking than him. What's his name? Here we go, Chad. That's his. Are you sure that's his? Yeah. I don't want to destroy someone's business. Sports, go leave a Yelp review. 1 star. Tell him to Go put a with your phone, yeah. tell him to put a helmet on his. Kung babasahin ang komento sa mga post ay syempre hindi mawawala ang dalawang panig. Merong mga tao na kampi kay Vitaly, katulad dito. Anya, wag agad akusahan ng mga dayuhang turista dahil lamang sa kanilang mayabang na pag-uugali sa staff. Tandaan natin na maaring ganito rin ang asal nila sa kanilang sariling bansa. Ang pinakamainam na paraan upang maipaalam sa kanilang ang mga kailangang alituntunin ay tiyaking ginagawa ang mga aktibidad sa tamang lugar at tulungan sila maunawaan ang mga dokumentong kanilang pinirmahan kung meron man. Kung ayaw makinig ng vlogger na ito, dapat hindi na siya pinayagang sumali sa mga aktibidad. Ang komentong ito ay hindi naman pinalagpas ng tunay na concern sa mga tao. Kaya sinagot ito ng may-ari at sinabi na, nandun ako mismo, ayaw niya makinig sa mga instructions. Nung sinabi ko sa kanya na kailangan niya magsuot ng helmet at vest, tumawa lang siya at tumakbo palayo. At pagkatapos ginawa niya ang ginawa niya. Hindi pa kami nakaranas ng ganitong klase ng kawalang galang. Napakadelikado ng extreme water sports. Kaya napakahalaga ng tamang gabay at pagsunod sa mga patakaran. Pero syempre, bukod dito, maraming mga comments ang putol kay Vitaly. Katulad nito, Anya, he sounds so arrogant in the video, so annoying. At isa pa, I thought he was kind. He gave a lot of money for a good e-trike driver. I saw it and went viral. But despite that, he acted differently in this video. Lumipas ang ilang araw ay akala ni Vitaly ay nakaligtas na siya sa mga pinaggagawa niya. Hanggang sa umaksyon na ang CIDG Director Major General Nicholas Torre III. Anya, hindi raw nila palalampasin ang mga ginagawa nitong dayuhan. Kaya naman itong Miyerkules ng tanghali, April 2, 2025, hinuli nila si Vitaly sa Seaside Boulevard sa Pasay City. Merong kautusan mula sa Bureau of Immigration na nagsasabing hindi siya kanais-nais sa Pilipinas kaya dapat siyang hulihin. Sabi pa ni General Torre, nakita raw nila ang mga reklamo ng mga tao online tungkol sa pag-uugali ni Vitaly. Kaya agad silang nakipag-ugnayan sa iba pang mga otoridad para aksyonan ang nangyari. Hindi raw nila maaaring baliwalain ang mga ganitong insidente. Talagang viral na nga sa social media ang mga video ni Vitaly kung saan umano'y iniinsulto niya ang mga Pilipino. Ang pinakahuli niyang video na kinunan sa BGC ang nagpaalab daw talaga ng galit ng maraming Pilipino dahil sa mga pambabastos at hindi niya raw magandang asal sa mga Pinoy na walang kamuang-muang at mababait pa naman. Ayon sa report ng pulisya, nang hulihin si Vitaly, ipinaalam sa kanya ang mga karapatan sa wikang Ingles na naintindihan naman daw niya. Pagkatapos ay dinala siya sa Bureau of Immigration sa Intramuros para doon na raw siya imbestigahan at desisyonan kung ano ang nararapat na gawin sa kanya.
Hindi dapat kinukonsinte ang mga dayuhang pumunta lang sa Pilipinas para lang manloko at mambastos ng ating mga kababayan na lumalaban ng patas. Naway makatagpo siya ng kanyang katapat. Ikaw, ano masasabi mo kay Vitaly? Let me know sa comment section. Chad, destroy him. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!